guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So today guys, ito yung part 2 ng pag-ayos natin at pagta-transfer ng ating mga halaman doon sa bago natin na greenhouse. So inunti-unti ko lang ngayon yung paglipat sa kanya. Actually kagahapon to nilipat namin. So ayun, hindi pa ako nakakagalaw na ilipat ko yan sila, yung mga natitira dito guys, kasi hindi pa naka-ready yung paglalagyan nila. So kapag inilabas ko na yan dito sa luma natin na greenhouse, baka masira lang sila guys. So papakita ko sa inyo guys yung nalipat na natin ng mga succulents and cactus doon sa bago natin na greenhouse. Tara, let's go. So dito tayo dadaan guys. Ayan, pasensyahan nyo na magulo. So dito na ako dadaan kasi dito pina-open ko kay Papa yung bakod namin na cyclone para dito na ako dadaan kasi ang hirap guys, paikot-ikot ako. So ayan eto nilabas ko na siya. Ayan, so inakyat ko yan siya dyan kagabi guys, dyan sa patungan na yan. So ayan, ito yung arrangement ko na kailangan kong ayusin. Ayan, kasi sobrang lago na guys nitong ating this one. Ayan, sobrang lago na. So, kailangan niyang ikat siguro para maging bonsai siya, guys. So, kapag hinayaan ko kasi naghang na siya, guys. So, hindi na magandang tingnan. Nakahang na. Sobrang taba nito. Tapos, ito yung cactus natin. Ayan, okay naman itong ating mga succulents dito. Ito lang, kailangan na ayusin kasi siguro bulok na yung nito, guys. Yung ugat. Kaya, hindi siya makainom ng water. Ayan, kailangan tong ayusin. Ayan, ito okay naman siya kaso na dry yung mga leaves. Ayan, ayusin ko na lang yan guys sa susunod. So yung dito, binaba ko sila ngayong umaga lang din. Kasi maghahanap ako ng mga pot na pag riripatan ko sa kanila guys. Kasi gusto ko silang separate pot. Ayan, para yung lahat ng nandito na area natin guys ay puro gymnocalycium na. Ayan. So maganda tingnan kapag ganyan. So ililipat ko na to ng mga single pot para mas lumaki din sila guys. Tapos dito naman yung mga green pots natin guys, nandito ko sila nilagay. Ayan, ito pansamantala lang to guys na net na to. So ang gagamitin ko ditong net ay yung gamit na talaga. Kasi ganun din guys, nasisira din kasi kapag pinapako siya ng pinapako tapos iano sa baba. So itong net na to, bagong bilihin to kahapon. So ito ang ilalagay ko sa roof natin. So parang pang protect natin sa ating mga succulents. So yung dito hindi pa nagagawa yung bubong dito banda kasi unti-unti tinatanggal namin yung mga succulents na nandun sa luma natin na greenhouse. Kapag natanggal na yun guys, mailipat na dito, saka tayo maglalagay ng roofing dito, yung ating UV plastic. So lilinisin ko pa yung UV plastic na yun. Ayan, so ito nilagay lang muna dito pansamantala. Pang lang guys, para if ever na may mag-anong manok. So makakapasok pa rin yung manok kasi dito open, pero parang pang protect lang muna. Kasi may mga kalabaw dito guys, so ayan tsaka may baka na mga pumupunta dito. Ayan, so yan guys. Ayan yung bago nilang ayos. So yan, pinalagyan ko dyan sa papa ko ng patungan para sama-sama yung ating mga green pots. Ayan. Ito yung ating mga green pots. So ito, dahil naripat ko to dito, naisip ko, sana ganito na lang yung niripat ko sa kanya para lahat sila guys, puro astrophytum. Kaso lang, alangan naman guys, bubunutin ko na naman to. So, pag-isipan ko muna kung tatanggalin ko siya or i-stay ko siya dyan. Kasi parang gusto ko kasi talaga na sama-sama yung ating mga astrophytum talaga. Marami pa kasi tayo guys astrophytum. Ayan Ayan, so plano ko siyang iripat. Kapag niripat ko yan dyan, so pag tatlo, siguro may mga maliliit, mayroon pa rin matitira. So, yan. Tapos, yung mga dito naman banda guys, ayan yung mga, natin, melo. Yan, yung melo ko na namamayat. Kasi, natutuyuan. So, kahapon, after ko silang mairipat, dito guys, mailipat, in-spray ko sila, diniligan ko sila. Ayan. So, pinagsama-sama ko dyan yung ating mga cactus na yan. Ayan, ito. Pati yun, kasi parang namamatayan yung ibang branch niya. So, nilagay ko na dyan. Tapos yung
bago natin na aloe. Andun sa dulo guys. So yan. Ayan yung mga cactus natin. Yan sila. So naisip ko kasi guys na iripat yung mga ganito. Ito kariripat ko lang nito kahapon. At ang gamit ko dito ay yung use natin na potting mix. Ayun. Yung mga dati nilang potting mix. Tapos nag-add ako ng lupa. Ayan. Kumuha ko dun guys. Ginawa namin na flat. Yan, nilagyan ko sila. Marami-rami din guys yung nilagay ko na lupa. Kasi, para matagal-tagal sila guys matuyuan. Kasi napakabilis nilang matuyuan. So, ito kasi mga ano lang to mga rice hull. So, mabilis silang matuyo. So, naglagay ako ng lupa. Di naman maarte to guys na ano natin, astrophytum. Kaya, okay yan sa kanila na lupa. Yan. Dito banda, ayan sila guys. So, ito yung ano natin, super balm na nasa palanggana guys. So, ang ganda na niya, diba? Lumago na talaga siya. And lumalaki na yung mga ganyan niya. So, hindi sila mainitan dito ngayong umaga kasi, ano yung sa taas trapal. So, nilagay yan ng papa ko na trapal kasi, diba, naglagay ng mga ito. So, para hindi siya masyadong mainitan, may silungan siya, hindi siya maanuhan ng init kasi naka-direct yung init dito. Kaya hindi pa yan tinatanggal kasi hindi pa rin tapos guys yung paggawa ng mga patungan natin. Naubusan tayo ng materials kaya naman wala. Hindi ko alam kung makakagawa ngayon kasi wala tayong materials na magagamit. Kasi ito nga guys ang ano dito, ginamit na dito is bamboo. Yan. Tapos naglagay na lang ako ng UV plastic. Ito yung UV plastic na nilagay ko dun sa extension natin sa ating greenhouse na bubong. So, nilagay ko na lang dito para kapag, diba, kapag nagdidilig tayo, nababasa lagi yung ilalim. So, kapag may ganito, hindi to mababasa. So, hindi siya mabilis mabulok. Ayan. Matagal naman to guys mabulok. Kaso, syempre, kapag laging nababasa, nabubulok, diba? So, mas maganda na yung may ganyan siya. May plastic. So, eto, pinagsama-sama ko muna dito yung mga ganito natin. So, meron pa niyan guys, nandun pa sa puno ng kalamansi, dalawa pa. Si Adolphi, ayan yung Adolphi natin na makapal. So, nandun, nakasabit pa. Kasi kapag nilagay ko dito, mapupuno na naman dito guys. Tinanggal ko nga yung mga laman dyan muna. Yan yung binaba natin sa lapat kaninang umaga. And, kasi gusto kong magripat-ripat, maghahanap ako ng mga ganito na pot and iriripat ko yung malalaki na natin na gymno para dito ko sila ilalagay. Ayan. So gusto ko sana mga ganito na pots guys. Kaso lang wala akong wala akong ganito na pots na. So hindi ako sa Shopee ko to kasi guys nabili. So hindi na ako bibili kasi guys, sobrang gastos na sa paggawa ng greenhouse na to. So, para makatipid, so mayroon naman tayong mga pots na mga ganito. So, yan na lang muna yung pagreripatan ko sa kanila. Ayan, para lang ma-separate sila guys. So, mas magandang tingnan. So, yun. Ayun yung bala ko dito sa ating astrophytum section. So, dapat nga guys, dun banda sa dulo, yung astro natin, and then, mga gymno. Kaso lang, yung lahat ng cactus, yung lahat ng cactus, doon ko talaga sana ilalagay sa labas. Kaso nga lang, kulang na talaga yung patungan natin. So, sabi ng papa ko, dito na lang muna siya. And if ever na makagawa kami ng dun sa labas ng bagong patungan, so siguro ilipat ko na lang sila. Kasi yung mga succulents natin guys na sa maliliit na pot na nandun pa sa lumang greenhouse natin ay wala pa akong mapaglalagyan sa kanila. Wala pa silang papatungan. Kaya di ko alam kung saan ko sila maipapatong. So, hindi ko pa sila nilalabas. So, yung nga natin doon, yung prosperity pot. So, aayusin ko yan guys. Kasi yung mga succulents na nandyan ay nagsituyuan. Kasi hindi ko nadiligan. Ayan. So, ito, nilabas ko na siya. Ayan. Dito ko siya ilalagay. Ayan, ito. Dito ko siya ilalagay. Ito yung variegated natin na monadenium. Ito yung hindi bar. Yung lumalaki na siya. Ito na lang yung natira sa akin So, tagal na nito. Nung nagsisimula pa lang ako guys mag-alaga ng succulents. So, kasamahan nito yung ating mga jadelet na malaki. Tapos yung lactea na crested. Yun.
Yun yung kasamahan nito. Ito, napadami ko na talaga to guys. As in, madami na talaga to dati na matay siya ng ulan. Ulan ng ulan kasi wala nang tigil yung ulan dito. Nasa ROS sila. Hindi kinaya ng mother niya. Parang nabulok. So, yun. Ayan guys, yung itsura nila. Kanina, punong-puno yan kasi nasa taas yung mga yan. So, binaba ko lang. Kasi gusto ko mag-repat. Ireripat ko yung ganun para puro gymno yung nandito. Ang gandang-ganda kasi ako guys sa gymno. Ang ganda talaga ng color nila. Ayan oh. Tapos namumulaklak pa. Ayan yung itsura nila dito guys. Ayan. Tapos dito naman banda, dito ko pinatong yung variegated natin na lactea. Ayan. Yung pink lactea. Tapos yung ating Medusa's hair. Tapos dito banda yung ating burrito. Tapos dyan yung ating hybrid lovely rose. Tsaka yung ating lovely rose. Dyan ko nilagay guys. Ayan. So yan yung ayos nila. Hindi ko pa yan guys naayos. Pinatong-patong ko lang muna. Kasi baka mamaya maano sa baba ng aso. So yan. Pero ito. Siguro dyan na yan guys. Ayan, ganyan. Gusto ko sana ganito, oh. Ito kasi final na tong ayos ko dito, guys. Hindi ko na talaga to gagalawin. So, ito yung mga sobrang lalaki natin na pots. Ayan. Ito medyo maliit. Yan. Siguro mga ano bang size yan? Siguro small, medium. Mga medium. Yan. Medium siya. Ayan, sa taas na yan. Ito yung large. XL. Ayan. Ito XL na to guys. Ito yung large. Ayan sila guys. So sobrang lalaki talaga ng pots na yan. Ayan oh. So bagay sila diyan kasi yung pagkagawa ng papa ko guys medyo mababa yung dito, 'di ba? Ito mataas. Yan mataas siya. Compare nung nakaraan talaga parang siguro dapat dito lang ito na area nakataas. So ang nangyari, mababa niya to na ilagay. So, ito tama lang yung taas niya. So, dito, kailangan yung pots malalaki. So, wala akong mailagay na pots na malalaki dyan na kagaya nito. Kasi ito pa lang yung mga sobrang lalaki ko na pots na tinamna ng ating mga succulents. Yung mga propagation ko ng Viltana. Ito yung niripat natin na Viltana. Oh. So, malaking pot na karaan guys. So, ito yun siya. Kasi ito yung dati. Ayan, so yan sila guys. Ito yung isa natin na niripat din. Yan. Kasi diba bumili ako ng pot. Dalawa yan sila. So niripat ko yung ating Red Ives and then yung Viltana ko na propagation. Ayan o. Nakatumba-tumba pa nga to. Pero hahanap din yan ng araw guys. So tataas din yan. So yan sila. Pati yan o. Yan. Dyan ko na yan ilalagay. So ito okay na to dito. Nilagay ko na dyan yung ating mga niripat na succulents last time. Ayan, yung ating mga shooting star, madiba, ayan, yung Romeo natin. So, pinagsama-sama ko din yung pot na ganyan, guys. So, gusto ko nga sana lahat ng ganyan na pots dito hanggang doon. Kasi wala na tayong pots na ganyan. Yan lang yung binili ko. 6 lang yan sila kasi magkano ba yung isa niya? 65 ata yung isa niyan, guys. Tapos may plate kasi yan siya. So, hindi ko na nilagay yung plate nandun sa loob ng bahay. So, ganyan lang kasi binutasan ko yan sila ng marami. So, yun. Kapag nilagyan kasi guys ng plate, mga pa yung tubig. So, kapag hindi natin natanggal, di ba, mabababad. So, hayaan na natin na wala siyang plate. And then, dito, ito, pansamantala lang muna to dito guys kasi baka sila ng ng aso. Kasi kahapon may natumba dyan ito sana ito. Ayan o, natanggal yung mga leaves niya. Natumba ng aso, dinaanan ng aso, nasagi niya. Yan, ito tinanggal ko pala yung flower stalk nito. Ayan o, may mealybugs. Grabe. Ayan. Ito. Dito muna natin sa baba. Ayan, tinanggal ko kasi na haharangan na guys yung dito banda, tsaka parang pumapangit. So, tinanggal ko na lang and then dito natin nilagay sa taas. So, yan sila guys. Ayan na lang muna yung ma-share ko sa inyo. Ito nga pansamantala dito ko muna yung ito na po pong gusto yung natin, Purple Delight. Ganda ni Purple Delight guys. So, kaso lang nalagasan ng leaves. Ayan nasagi-sagi. So, dyan ko muna siya nilagay.
Kasi baka masagi ng aso, so maubos yung leaves niya. Yun, hindi naman yun mapapano. Ayusin ko pa yan guys. Papalitan natin ng mga bagong succulents para gumanda ulit. Tapos, mag-a-add ako sa kanila ng loam soil siguro guys. Or kahit na ng na lang, garden soil ang ihahalo ko sa kanila para kahit hindi ko sila guys madiligan matagal-tagal silang matuyuan kasi kapag mabilis matuyuan So Rizal pa naman yung gamit natin. So yan guys yung ayos ng ating dito, bagong greenhouse. Ito yung nagawa kahapon kaya nalagyan na natin ng succulent. So doon nga sa ilalim guys meron pa doon no. So pansamantala doon ko muna nilagay kasi wala na tayong mapaglagyan dito. So sa ngayon magre-repat ako ng ating mga yan, hiriripat ko. Maghahanap ako ng pots na black, yung mga gamit na. So, madudumi nga guys yung pots natin. Hindi ko na muna nalinisan kasi ang dami-dami talaga guys gagawin. Ayan. Ang dami natin gagawin dito sa greenhouse. So, ito nga lalagyan pa to ng bubong. So, pansamantala, yan muna yung nilagay kasi kailangan ng silungan kapag mainit. Kasi kapag ganito sobrang alinsangan guys. Grabe. Yung net na yan, yung ilalagay natin sa taas. Tapos, may net kasi kami doon banda sa dulo na yon, doon banda. 10 meters ata yung haba nun. Ito 10 meters din to guys. Kaso dito lang siya nakarating. So, kailangan ko mag-add yung net na gamit natin dito. Yung bago ko na net dito na nilagay dati nung ginawa natin tong greenhouse na to. Yan yung dito. 10 meters din yan. So, yun yung papaikot ko ulit dito. So, mapupuno to. Kaso, yung problema ko naman guys, yung panglagay ko pala sa plat ko sa tataniman ko ng pechay. Kasi kapag walang yan siya, walang net, baka anuhin ng aso, inukutkot ng aso, yun. Pero saka ko na iisipin guys. Sa ngayon, ito na lang muna yung may share ko sa inyo. Yan. Ayusin muna natin to. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.